sa sekta ng Zhengyang ng Orthodoxy ng Cultivation. Ang panlabas na disipulo na si Ye Chen ay hindi na makapagsanay sa cultivation ngayon dahil ang kanyang dantian ay nasira. Siya ngayon ay pinalayas mula sa Zhengyang sect at habang buhay na hindi na makakatapak sa pangunahing bulwagan ng espiritual na bundok. Nagulat si Ye Chen. Ngunit para sa sekta, ako, bago pa siya matapos magsalita, sumigaw si Elder Wu. Tumahimik ka. Isang basura na tulad mo ang naglakas loob pang magbigay ng dahilan. Hindi makapagsalita si Ye Chen sa galit. Halos nalagasan ako ng buhay para sa Zhengyang sect. At ngayon ay ganito ang aking kinahinatnan. 3 araw bago nito, habang pabalik sa Zhengyang sect, bigla siyang nagkaroon ng hiwa sa mukha. Sino ang nangahas na lusubin ako ng patago? Nagsimulang lumitaw ang mukha ng lalaki. Ang binatang ito ay si Lu Ji at isa siyang miyembro ng Qindian sect. Ibigay mo ng maayos ang espiritual na gamot. At baka palayain pa kita. Nagsimulang maghanda si Ye Chen. Hinugot ang espada sa kanyang likod. Umindayog ang binata para umatake. Ngunit nang tumingin siya ulit, nawala na si Lu Ji. Saan siya nawala? Bigla, isang anino ang nasa likod ni Ye Chen. Nakontrol na ni Lu Ji ang binata. Sa puntong ito, naramdaman ni Ye Chen ang kilabot sa likod at lumayo ng 10 metro. Hindi inaasahan. Nagkaroon siya ng isa pang hiwa sa leeg. Dugo ang tumutulo sa sugat. Ang bilis ng lalaking ito. Buti na lang at nakailag ako sa tamang oras. Kung hindi, mapuputol ang aking ulo. Nagpatuloy si Lu Ji sa paglunsad ng 18 palms. Tinanggap ni Ye Chen ang palad ng walang sablay. Ang binata ay naitulak muli palayo. Ang lakas ng palad ay tila napakalupit. Ngunit nasugatan lamang siya sa labas at hindi nasira ang mga internal na organo. Kasuklam-suklam talaga. Naglakas loob kang hamakin ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mahusgahan. Tumakbo si Ye Chen para suntukin siya. Ngunit madaling umilag si Lu Ji. Maski ang pagunday ng espada ay walang epekto. Nagsimulang lumaban si Lu Ji. Nahulog ang espada sa kamay ni Ye Chen. Ang lalaking ito, kasuklam-suklam talaga. Wala akong magawa sa kanya. Pinaga niya ni Lu Ji ang kanyang dantian chi. Ang binata ay pinaga niya rin ang kanyang dantian chi. Akala mo, makakalaban ang binata, pero sa huli, basura lang pala siya. Sa wakas, si Ye Chen ay tinalian ng buo at pinakain pa ng pamatay na atake ni Lu Ji na Duan Quan Finger. Ang kanyang dantian ay nawasak. Sa mukha si Ye Chen ng dugo. Si Lu Ji ay may panghahamak na ekspresyon sa kanyang mukha. Kasuklam-suklam. Ang dantian ko ay nawasak. Ang agwat sa lakas ay masyadong malaki. Wala akong magawa sa kanya. Kanid na pang espiritual na gamot. Unti-unting ipinikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata. Inalagaan kita sa loob ng 3 araw. Sapat na ang aking pagsisikap. Elder Wu, lumaki si Ye Chen dito mula pa noong bata siya. Paano ka naging napakalupit? Kaya mula ngayon, si Ye Chen ay hindi na miyembro ng Zhengyang sect. Ang ganitong klase ng sekta ay nagpapalamig sa puso ko. Tignan mo. Ang basurang si Ye Chen ay lumabas na. Talagang walang silbi. Sabi ko na, mapapalayas pa rin siya sa sekta. Hindi na tulad ng dati ngayon. Sabi ng isang disipulo, karaniwan, mabuti ang pakikitungo sa atin ni Senior Brother Ye. Tayo'y magkasama-samang ihatid siya. Ihatid. Tayo ay mga immortals. At siya ay ano? Biglang lumitaw si Zhao Kang. Aba, sino ito? Hindi ba ito si Senior Brother Ye natin? Si Zhao Kang. Ha. Senior Brother Ye, bakit ka naging napakapangit ngayon? Bilang isang junior brother na tulad ko. Talagang kaawa-awa kang tignan. Inilagay ni Zhao Kang ang kanyang kamay sa balikat ni Ye Chen. Sinabi niya, huwag kang umalis. Umalis ka sa harapan ko. Umalis ka. Sino ka para utusan ako? Akala mo pa rin ikaw si Ye Chen noon. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali. Dumaan ka sa aking mga binti. At baka bigyan pa kita ng ilang pirasong espiritual na bato para sa iyong pamasahe. Nagpatuloy siya sa pagtawa ng malakas. Ang asong ito na si Zhao Kang. Kasuklam-suklam talaga. Senior Brother Zhao. Hindi ito maganda. Gusto mong mamatay. Bakit ka nagsasalita? Natakot ang 2 disipulo. Ye Chen. Dadaan ka ba? Bago pa siya matapos magsalita, itinoon ng binata ang kanyang tingin. Biglang naging hugis puso ang kanyang mga mata. Ito si Senior Sister Jining Shuang. Ang lahat ng mga binata ay namula. Napakaganda talaga.
Ang kanyang figura ay kaakit-akit. At ang kanyang malaking dibdib. Jining Shuang ay talagang kahanga-hanga. Si Jining Shuang pala. Iniwasan niya ang usapin kay Ye Chen at lumakad sa likod ni Jining Shuang. Junior sister Ning Shuang. Ngunit nilagpasan lang siya nito at sumagot ng HMM. Nagalit si Zhao Kang. Nagpatuloy si Jining Shuang patungo kay Ye Chen. Nag-isip siya ng mahabang sandali at sinabi kay Ye Chen. Maging ligtas ka sa iyong paglalakbay. Ano ang ekspresyon mo? Naaawa ka ba sa akin? Kung ganoon, hindi ko kailangan. Hindi sumagot si Jining Shuang. At sinabi ni Ye Chen. Aalis na ako. Pumasok ang binata sa kagubatan sa ilalim ng bilog na buwan na napakaliwanag. Humiga si Ye Chen sa damuhan. Tumingin sa langit at nagtanim ng bulaklak. Nalaala ang mga nakaraang pangyayari. Si Elder Wu, junior sister Ning Shuang, at ang kanyang mga junior brother. Ang mukha ni Ye Chen ay talagang malungkot. Ngayon, saan na ang kanyang tahanan? Bigla, isang pulang sinag ng liwanag ang lumipad mula sa langit. Ano iyon? Bumagsak na ito. Ang pagbagsak ng bituin ay talagang isang makasaysayang himala. Ang liwanag nito ay nagpatakip kay Ye Chen ng kanyang mga mata. Pumasok ang binata sa malalim na kagubatan at nakita ang apoy na umuusok. Hindi kaya ito ay ang true fire. Ang apoy ay lumalaki ng malakas. Nagpatuloy si Ye Chen sa paglapit. Wala ka ring tahanan. Ang apoy ay biglang lumipad patungo sa kamay ni Ye Chen. Napakaganda talaga. Ito ay patuloy na nagniningas at nanatili sa palad ni Ye Chen. Bigla, lumipad ito diretso sa dulo ng daliri niya. At pagkatapos ay sa buong katawan ni Ye Chen. Ang mga mata ng binata ay naging puti. Tila nagkaroon ng pagbabago sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang binata. Kaya nitong ayusin ang aking dantian. Sa mga mata ni Ye Chen. Sumilaw ang apoy. Sandali, may mali dito. Ang bato ay sumabog ng malakas. Umungol si Ye Chen sa sakit. Tumamba ang binata sa lupa. At ang kanyang mga mata ay biglang naging ginto. Ito ang Qi. Ang berdeng bato ay condensation. Pagkatapos ay human origin, true sun, spirit void, at sa wakas ay emptiness, sky. Ang apoy ay nagningning sa buong kagubatan. Ito ay patuloy na nagniningas sa paligid ng katawan ni Ye Chen. Tunay ngang kaya pa ring magsanay ng true Qi. Ang apoy ay nasa gitna na ng katawan ni Ye Chen. Nagsimulang bumagsak ang binata. Nang tumingin siya ulit, nakita niya si Ye Chen na nakahiga sa lupa. Kinabukasan, asul ang langit at puti ang mga ulap. Si Ye Chen ay nakahiga sa kama at isang bata ang nakaupo sa tabi niya naghihintay. Sa wakas, binuksan ng binata ang kanyang mga mata. Kuya, gising ka na ba? Sino ka? Saan ito? Bakit ako nandito? Ako si Hua. At ito ang small spirit garden ni Zhang Fenya ng Henggayu sect. Kagabi, nawalan ka ng malay sa kagubatan. Dinala ka namin dito ng lolo ko. Henggayu sect, isa sa 3 sekta ng Great Chu Kingdom. Ang Blood Wall ay namumuno sa North Chu. Habang ang Zhengyang sect, Qingyan sect, at Henggayu sect ay sumasakop sa South Chu. Sa madaling salita, ang Henggayu sect at Zhengyang sect ay magkalaban. Hindi pa matagal mula nang pinalayas ako ng Zhengyang sect. At ngayon ay napunta ako sa Henggayu sect. Ang kapalaran ay talagang malupit. Nagugutom ka na. Pupunta ako at magluluto ng kaunti para sa iyo. Kaya pala hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Lahat ay totoo. True fire. Mula ngayon, susunod ka sa akin. Kuya, lumabas na tayo at kumain. Sige, papunta na ako. Nandito kami. Kuya. Ang simpleng kanin at magaspang na tsaa ay baka mahiya ka. Nagulat ang mga mata ni Ye Chen. Ito ay espiritual na hayop. Magsimula na tayong kumain. Gutom na ako. Kumain tayo ng mabilis. Mga kaibigan. Lolo, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Wala lang iyan. Anak, huwag ka nang mahiya. Maliit na kaibigan. Kumain ka na agad. Natakot muli ang binata nang makita ang mga mata ng espiritual na hayop. Huwag kang maging marahas sa kuya. Halika, munting agila. Bibigyan kita nito. Naging masunurin ang munting agila. Ang espiritual na hayop ay kumakain ng mabilis. Binatang Ginoo, ikaw rin ba ay isang cultivator? Anong sekta ka? Wala akong sekta. Isang naglalakbay na cultivator lamang ako. Napakasama. Sa ganitong kakisigan at gilas. Dapat kang humanap ng isang sekta para magsanay.
Masyado ka pang bata. Sa isang antas lang ng condensation ang iyong cultivation base. Tama ang sinabi ng senior. Ang pagiging naglalakbay na cultivator ay hindi ligtas. Ang mga disipulo ng sekta ay may sekta na maaaring sandalan. At garantisado rin ang mga mapagkukunan ng pagsasanay. Binatang Ginoo, interesado ka bang maging disipulo ng Henggayu sect? Oo, syempre, interesado ako. Ngunit senior, hindi madaling makapasok sa Henggayu sect. Tumawa si Zhang Fenyan at sinabing, okay lang, isusulat ko ang isang liham ng rekomendasyon. At sigurado akong makakagawa ka bilang isang trial disciple. Kung ganoon, marami pong salamat, senior. Huwag ka nang mahiya. Ang pagkikita natin ay tadhana. Ang lolo ko ay talagang kamangha-mangha. Isang tao ang sumipa sa pinto. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw. Henggayu, kumain ka na ba, Zhang Tao? Ano ang ginagawa mo? Matandang lalaki. Lumabas ka agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Bakit hindi ka maging magalang? Wala akong kailangan mo. Matandang lalaki. Sinipa ni Zhang Tao ang mga mesa at upuan. Huwag ka nang magpanggap na wala kang alam. Sinasadya niyang yapakan ang likod ng matandang lalaki. Ikaw na bandido. Kasuklam-suklam talaga. Nang makita iyon ng munting agila. Lumipad din ito. Gusto mong mamatay. Pinaga niya ni Zhang Tao ang kanyang internal energy at sinaktan ang agila. Munting agila. Munting agila. Umiyak si Hua. Marami pa akong mga paraan. Mas masakit pa kaysa kamatayan. Ibigay mo ito agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa malupit na pag-atake. Bigla, isang kamay ang nasa balikat niya. Si Ye Chen ay may ngiti sa kanyang mukha. At pagkatapos ay may tunog na, boop, pumikit ang screen. Aray, ang sakit. Ikaw na mabaho. Naglakas loob kang saktan ako. Ano pa ito? Nagpatuloy si Ye Chen sa paghawak sa kamay ni Zhang Tao at itinapon siya. Isang malakas na tunog ang nagpatunog sa mga bato sa tabi. Nang tumingin ka, si Zhang Tao ay nakahiga sa lupa. Si Zhang Tao ay nasa ikalawang antas ng condensation. Ngunit napatumba ng isang taong bago lang niya nakilala. Kahit na sneak attack lang. Ang lakas niya ay sapat na para takutin ang iba. Ginagawa mo ito. Nakikita ng langit. Mag-ipon ka ng kaunting swerte para sa sarili mo. Sa Small Spirit Garden isang gabi na buo ang buwan at mahina ang hangin. Binatang Ginoo, talagang salamat sa iyo, senior. Masyado ka namang mabait, maliit na bagay lang ito. May gusto akong sabihin sa iyo. Dati akong elder ng Henggayu sect. Dahil sa nagawa kong pagkakamali, dinala ako dito sa Small Spirit Garden. Si Zhang Tao ay dati kong disipulo. Kasalanan ko ang lahat, dahil hindi ko siya naturuan ng maayos. Hindi bale, senior, huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil sa kanyang pagkatao iyan mula pa noon. Mahirap baguhin ang kalikasan. Gusto niya ang spirit talisman ng lolo ko. Spirit talisman. Nitong mga nakaraang taon, lahat ng naipon ng lolo ko ay kinuha niya. Araw-araw, pumupunta siya dito at inaapi kami. Ang Henggayu sect ay may sikat na uri ng espiritual na talisman. Sa sandaling ilagay ito sa isang tao. Sa maikling panahon ay mapipigilan nito ang true chi ng taong iyon. Ang ganitong uri ng talisman ay napakabihira at hindi pa naisisiwalat sa labas. Hindi inaasahan na may ganoong uri ng talisman ang senior na ito. Binatang Ginoo, tapos ko na ang sulat ng rekomendasyon. Bukas, maaari ka nang pumunta sa bundok para magsanay. Malaki ang iyong talento. Huwag mo itong hayaang masayang. At ang librong ito ay tungkol sa Henggayu sect. Kapag libre ka, basahin mo ito. Salamat, senior. Huwag ka nang mahiya. Ang pagkikita natin ay tadhana. Ang lolo ko ay talagang kamangha-mangha. Si Ye Chen ay nag-eensayo ng kanyang cultivation. Biglang, lumabas ang mga kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Thunderclap Palm. Ang lakas ng atake nito ay kayang durugin ang malalaking bato sa daan-daang piraso. Huhu. Thunderclap Palm. Ang numero 1 offensive profound technique, na may lakas ng thunderclap palm at tunog ng kulog. Ang lakas nito ay talagang dominado. Ang paggamit ng teknik na ito ay nangangailangan ng mataas na physical strength. Kung hindi, ang kakilakilabot na lakas ng thunderclap palm, bukod sa pananakit sa kalaban, ay maaari ring makasakit sa mga meridian at buto ng sarili. Gamit ang true fire upang linangin ang katawan. Ang physical strength, meridian,
At buto ay matibay. Lubusang iniisip ang self-inflicted damage ng Thunderclap Palm. Hengayu Sect. Ang Hengayu Sect ay nahahati sa 7 halls. Isang pavilion, 2 courtyards, 3 peaks, at 8 towers. Ang isang hall ay may law enforcement hall. Kung magkamali ang mga elders, ipinapasa ito sa law enforcement hall para sa pagproseso. Ang isang pavilion ay may criminal law pavilion. Kung lalabag ang mga disipulo, ipinapasa ito sa criminal law pavilion para sa pagproseso. Ang 2 courtyards ay may spirit grass courtyard at spirit fruit courtyard. Ang 3 peaks ay may heavenly yang peak, earth yang peak, at human yang peak. Ang 3 lugar na ito ay ang 3 pangunahing rurok ng Hengayu Sect. Nang panahong iyon, sa Jiuyuan Pavilion, huling henerasyon, si Ye Chen ay dumating dito upang maghanap ng master. Ito ang liham ng rekomendasyon mula kay Senior Zhang Fenyan. Sa ibabaw ng sulat, nakasulat ang Elder Qing Yi's humble greetings. Si Zhang Fenyan. Ang sulat ay bago pa. 3 senior brothers. Pag-usapan natin ito. Sino ang handang maging master ng binatang ginoo na ito na si Ye Chen? Ilang taon ka na? 16 na taong gulang. 16 na taong gulang. 3 matandang lalaki ang biglang umalis. May kailangan pa ako sa Heavenly Yang Peak. Mauuna na ako. Ang Earth Yang Peak ko ay hindi tumatanggap ng basura. Senior Brother Qing Yang, huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng pabor at tanggapin mo siya. Senior Brother Qing Yi, wala pa siyang karapatang makapasok sa Human Yang Peak. Hindi ko maaaring tanggapin iyon. Napakababa ng kanyang talento. Nagbuntong hininga ang elder. Mukhang maaari ka lamang maging trial disciple. Sang-ayon ka ba? Trial disciple. Okay lang. Hindi masabi. Baka someday maging opisyal na disipulo ako. Kung ganoon, sige. Sa kamay ng elder, hawak niya ang isang jade token na may pangalang Ye Chen. Batang ito ang iyong jade token. Dahil trial disciple ka lamang, wala kang mga teknik ng Hengayu Sect o Hengayu Dao Treasures. Para naman sa spirit liquid na ito, isa lang ang maaari mong kunin. Salamat, elder. Batang ito, magsumikap ka. Tignan natin ang iyong performance pagkatapos ng 3 buwan. Sige, pumunta ka sa Spirit Weapon Pavilion. Doon, makakakuha ka ng isang espiritual na armas. Sinunod ng binata ang payo ng elder at pumunta sa Spirit Weapon Pavilion. Ang taong nakaupo sa upuan ay si Zhou Yurong, ang steward ng Spirit Weapon Pavilion. Batang ito, hindi pa kita nakita. Isa po akong bagong trial disciple. Pinapanta po ako ni Elder Qing Yi dito para pumili ng espiritual na armas. Pumili ka na ng sarili mo. Ang mga trial disciple ay maaari lamang pumili sa unang palapag. Hindi sa pangalawang palapag. Naiintindihan ko po, si Ye Chen, na may malungkot na mukha. Oo nga pala, lahat ito ay peke. Ito ay masyadong magaan. Hindi rin ito maganda. Paano naman ito? Hindi rin maganda. Matagal nang naghanap ang binata. Ngunit wala pa rin siyang nakitang angkop na espiritual na armas. Habang naghahanap, biglang may malakas na tunog na, boom boom. Ano iyon? Isang apoy ang nagliliyab sa harapan niya. Ito ang Heavenly Void Sword. Heavenly Void Sword. Ito ay hindi bababa sa 200 kilo. Kung dadalhin mo ito para makipaglaban. Kung hindi ka man mamamatay, mapapagod ka hanggang sa kamatayan. Talagang isang kakaibang espada. Ang espadang ito ay hindi pa nahuhugot sa kaluban. Bukod pa rito, napakabigat nito. Hindi mo ito maaaring gamitin upang makipaglaban sa iba. Ngunit mukhang hindi naman masama. Sige, pipiliin ko ikaw. Batang-bata, sa katawan mong iyan. Ano man ang piliin mo, okay lang. Bakit mo pinili ang Iron Sword na ito? Hindi ito karaniwang mabigat. Elder, ano po ang kasaysayan ng espadang ito? Ganito iyon. Mula nang pamahalaan ko ang Spirit Weapon Pavilion. Narito na ito. Hindi bababa sa 100 taon na rin ito dito. At hindi ko rin sigurado ang kasaysayan nito. Ah, ganoon po ba? Payo ko sa iyo. Palitan mo ang espiritual na armas. Ang espadang ito ay napakabigat. Pumili ka ng mas magaan. Hindi kailangan. Pilihin ko na lang ito. Batang-bata, talagang matigas ang ulo mo. Dali, buhatin mo na ito. Nagpasalamat si Ye Chen at umalis. Ang mga disipulo ay nag-uusap-usap. Sino itong batang ito? Hindi ko pa siya nakita. Maaaring bagong trial disciple siya.
Ang espadang binubuhat niya ay maaaring ang Heavenly Void Sword. Mukhang ganoon. Medyo malakas din siya. Medyo mahina lang ang kanyang cultivation base. Hindi rin normal ang utak niya. Tingnan mo, mga tao ng Zhengyang Sect. Bakit narito ang mga tao ng Zhengyang Sect sa Henggayu Sect natin? Hindi mo alam ito. 3 buwan mula ngayon, may kompetisyon sa pagitan ng 3 sekta. Ang Zhengyang Sect, Xindian Sect, at Henggayu Sect. Ang babaeng disipulo na iyon ay napakaganda. Parang isang immortal na bumaba mula sa langit. Ang mga tao ng Zhengyang Sect ay narito upang pag-usapan ang kompetisyon. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo agad. Sa wakas, darating din ang araw na makakabalik ako. Ano? Nakakakilala ang pakiramdam. Bakit? Junior sister. Wala lang. Si Ye Chen. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang tanawin dito ay hindi kaaya-aya. Ginagamit ni Ye Chen ang kanyang dugo upang buksan ang lakas ng Heavenly Void Sword. Sa wakas, naglabas ito ng liwanag sa paligid. Ang binata ay hinawakan ng kanyang ulo gamit ang kanyang 2 kamay. Nakahinga si Ye Chen ng maluwag. Savage Desolation Body Refining. Talagang isang lihim na teknik. Talagang nakakuha ako ng kayamanan. Nagpatuloy si Ye Chen sa pag-meditate. Sa puntong ito, may mga kumikinang na karakter sa kanyang katawan. Sa wakas, tapos na ang pag-eensayo. Talagang sulit ang pagsisikap. Pagkatapos, uminom ng tubig ang binata. Ang mga trial disciple ay maaari lamang makakuha ng isang bote ng spirit liquid mula sa sekta bawat buwan. Haha, isang bote ng spirit liquid ay hindi pa sapat para sa aking pangangailangan. Mukhang kailangan kong gumawa ng ilang misyon sa sekta upang makakuha ng karagdagang spirit liquid. Sa wakas, dumating ang binata sa Mission Pavilion. Isang disipulo ang nagtaas ng kilay kay Ye Chen. Ang unang antas ng condensation. Mahina ang talento, ngunit pinili ang Heavenly Void Sword bilang espiritual na armas. Hindi ba siya medyo bobo? Nag-iisip ka tulad ng mga retarded. Huwag mo akong provokein. Tumayo si Ye Chen sa harap ng mission board. Nang pipiliin niya na ang misyon, biglang may ibang disipulo ang nagtulak kay Ye Chen. Ang Blood Wolf mission na ito ay pinili na ni Zhao Long. Ano? Hindi ka nasiyahan? Kung kinuha na ito ng senior brother. Okay lang. Ang binata ay may galit na ekspresyon. Hinawakan niya ang balikat ni Ye Chen. Ikaw na batang ito. Masyado mo akong minamaliit. Senior brother. Wala tayong kinalaman sa isa't isa. Bakit mo ako pinapahirapan? Walang kinalaman. Ha ha ha. Sinaktan mo ang aking junior brother. At naglakas loob ka pa ring sabihin na wala itong kinalaman sa akin. Malaki ang iyong lakas ng loob. Naglakas loob kang apihin ang junior brother ni Zhao Long. Talagang nagsasawa ka na sa buhay. Si Zhang Tao. Tama, siya ang unang umatake. Bakit mo ako sinisisi? Siya ay nasa ika-5 antas ng condensation. Kung talagang lalabanan ko siya, hindi ko siguradong matatalo ko siya. Magaling. Napakagaling. Tuturuan ko ang batang ito ng isang aral. Gusto ko talaga ang mga taong walang lakas pero nagpapanggap na peligroso at mayabang. Malapit na silang maglaban. Ang batang ito, naglakas loob siyang lumaban kay Zhao Long. Hindi kaya uminom siya ng maling gamot. Nang maghahanda na silang maglaban, biglang may boses na umalingaw-ngaw. Gusto niyo bang magrebelde lahat? Ito ang Mission Pavilion. Hindi lugar para gumawa kayo ng kaguluhan. Kung gusto niyo lumaban, pumunta kayo sa Fengyan Stage. Umalis na kayo lahat, batang-bata, maaga o huli. Hahanapin kita para makipag-usap. Sige, hihintayin kita. At sa ganoon, umalis sila. Tumayo si Ye Chen sa harap ng mission board. Patuloy na nag-iisip. Sige, pipiliin ko ito. Misyon, puksain ang Firewolf. Muli, sa isang gabi na bilog ang buwan. Si Ye Chen ay umaakyat sa bundok. Sa wakas, nakarating siya sa itaas. Natuklasan ni Ye Chen ang espiritual na damo. Biglang, isang tunog mula sa likod. Keng keng. Ito ang Firewolf. Nag-shoot ito ng isang sipa patungo kay Ye Chen. Young Master, hinahanap kita. At ikaw pala ang naghahanap ng kamatayan. Si Ye Chen ay nakatayo ng may dignidad. Sumigaw ang binata at hinugot ang kanyang espada. Ang isang espada ay naglabas ng nagliliyab na apoy sa buong lugar. Sa wakas, napuksa niya ang Firewolf. Tapos na ang misyon. Ano iyan? Biglang,
Nahulog ang binata sa ilalim ng bundok. Isang human origin realm. Ngunit nag-sneak attack. Batang-bata, hindi masama ang iyong pakiramdam. Ano man ang dapat ibigay, ibigay mo dito. Hayaan kitang mamatay ng buo. Kung hindi, hahayaan kitang mamuhay ng mas masahol pa kaysa kamatayan. Ako ay nasa unang antas lamang ng condensation. Paano ako magkakaroon ng anumang kayamanan? Ha, mukhang hindi ka nakikinig. Bigla, isang malakas na tunog. Ang mukha ni Ye Chen ay namula. Apo, huwag mo akong sisihin. Hindi kita sinisisi. Lolo, sinugod ni Ye Chen ang matandang lalaki gamit ang thunderclap palm. Sa mukha ng dugo ang matandang lalaki. Paano iyan nangyari? Ang thunderclap, na may napakalakas na puwersa. Ikaw ay kasuklam-suklam. Nagpatuloy ang binata at binaril ang tiyan ng matandang lalaki. Bakit hindi ka nalason? Ha. Nalason ako. Hindi ko lang inaasahan na ang pinakamalakas na lason ay maaari ring malinang. Sa pagtingin sa ibaba, nakita niya ang matandang lalaki na walang malay sa loob ng kuweba. Ang matandang lalaki na ito ay karaniwang marami ring kinokolekta. Espiritual na likido, espiritual na bato, at mayroon din siyang 500 gintong barya at sandata. Ha. Lahat ito ay mga lason. Darating ang araw na magagamit ko ito. Sa pagkakataong ito, marami akong nakuhang mga pagnakaw. Ha. Ano ito? Sa pagbukas ng binata sa libro ng Beast Heart Art, nakita niya ang isang unggoy, isang agila, isang ahas, at isang bagay na hindi niya alam. Sino mang nakakaalam, mag-iwan ng komento sa ibaba. Talagang, kung ano ang iniisip mo, iyon ang makukuha mo. Talagang mahiwaga, napaka-mahiwaga. Ha. Nakakuha ulit ako ng kayamanan. Huwag matakot, kuneho. Fierce Tiger Consecutive Strikes. Maliksing munting unggoy. Nag-ensayo si Ye Chen ng ilang sandali at pagkatapos ay nakahinga ng maluwag. Nakakapagod ako hanggang sa kamatayan. Ano pa yan? Sa pagtingin sa sinag ng buwan, nakita niya ang isang figure ng isang babae sa emptiness, Sky Realm. Sa mga cultivator, ang mga cultivator sa condensation o human origin realm ay kailangang sumakay sa mga espiritual na hayop na marunong lumipad. Ang mga nasa True Sun realm ay sumasakay sa mga lumilipad na espada. Ang mga nasa Spirit Void realm ay sumasakay sa mga bahaghari. Tanging ang mga nasa emptiness, Sky realm ang hindi na nangangailangan ng tulong ng mga espiritual na hayop. Lumilipad na espada, at bahaghari, ang emptiness, Sky realm ay maaaring lumipad ng mag-isa. Iniisip lang, talagang kamangha-mangha. Ang babae ay may magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumilipad pababa. Saan ka pupunta? Huminto ka. Ano? Hinahabol ang babae na ito. Hindi sila magkapantay sa antas. Mas mainam na iwasan ang mga kaguluhan. Sa ngayon, ang pagtakas ang pinakamahusay na opsyon. Lumipad pababa ang babae malapit kay Ye Chen. Biglang, may boses na nagsabi, mayroon ba dyan? Lumabas ka agad. 2 binata at 1 dalaga. Ang kanilang mga mukha ay naguguluhan. Magtago ka dito. Huwag kang magsalita. Lumabas ang binata para magpaliwanag sa 3 tao. 3 senior. 1 taong nagdadaan lang ako. Batang-bata, may nakita ka bang taong dumaan dito? Pumunta ka doon. Huwag mong hayaan akong mahuli kang niloloko kami. Kung hindi, hahayaan kitang mamatay ng malupit. Malubha ang sugat niya at nalasan ng bliss powder. Hindi siya makatakas ng malayo. Kung mahuli natin siya, siguradong matutuwa ang leader. Dali, habulin natin. Nakaalis na silang lahat. Hindi pa rin nagsasalita ang babae. Nagsimula siyang matamba. Ingat ka, binibini. Biglang, hinawakan ng binata ang babae sa braso. Miss, okay ka lang ba? Sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin. Sa loob ng kuweba, si Ye Chen ay ginagamot ang babae. Napakainit, napakainit. Ano ito? Senior, gising na po kayo. Ang mukha ng babae ay namumula. Napakainit, napakainit. Sa wakas, sumandal siya sa dibdib ni Ye Chen. Senior, hindi po ito tama. Pinwersa ng babae ang binata na halikan siya. Bliss powder. Talagang kasuklam-suklam na paraan. Upang ipaliwanag ito, ang bliss powder ay tulad ng isang lason. Upang sabihin ng direkta, ito ay isang aphrodisiac. Senior, okay ka lang ba? Dinakma ng babae si Ye Chen. Ang mukha niya ay puno ng pagnanasa. At sa wakas, kung ano ang mangyayari,
Nangyari. Sa small spirit garden ng Henggayu sect. May boses na umiiyak. Hu. Matandang lalaki. Dali. Ibigay mo ang batang iyan. Umalis na siya. Si Hua ay nakabitin sa puno. Umiiyak ang batang lalaki. Hu. At ang spirit talisman na iyon din. Dali. Ibigay mo sa akin. Wala akong ganyang spirit talisman. Talagang hindi mo alam hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Palo mo siya ng malakas. Sa Beast Forest, isang malakas na boses ang sumigaw. Kailangan kitang patayin. Nagsasalita ka ba ng makatwiran? Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Kahit ganoon, hindi mo dapat ginawa sa akin iyon. Talagang baliw ka. Kung alam ko lang ito noon, hindi sana kita iniligtas. Ikaw na maliit na manyak. Karapat dapat kang mamatay. Huwag mong gamitin ang lakas mo. Halos pinapatay mo na ako. Mas karapat dapat kang mamatay. Malaswang halimaw. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang sumalubong. Vroom vroom. Ito si Wata. Hihintayin kitang bumalik at haharapin kita. Nakakainis talaga. Biglang, lumino ang mga mata ng binata. Dali, tulungan mo ako. Iyon ang boses ng babae na humihingi ng tulong. Pinapalibutan siya ng ibang mga binata. Chulinga, gusto mo pa bang lumaban? Sino mang nagtangkang patayin ako ng patago ay tiyak na magbabayad. Talagang hindi mo alam ang iyong sariling kakayahan. Maraming malalakas na eksperto malapit dito. Mga miyembro sila ng Henggayu sect. Dali, umatras tayo. Si Chulinga ay malubhang nasugatan. Umurong sila dahil sa paglitaw ni Chu Zuaner. Linga, sister, okay ka lang ba? Linga, malubha ang sugat mo. Okay lang po. Senior sister, mga senior brothers, umuwi na po kayo. May ilang bagay pa akong kailangan ayusin. Hindi nyo na po kailangan sumunod sa akin. Linga, okay ka ba talaga? Ang munting manyak na iyan. Tingnan mo kung paano kita haharapin. Hayaan natin siyang makatakas. Huwag mo akong hayaang mahuli ka. Narinig mo. Naalala niya ang nakakahiya sandali na iyon. Sister, ano ang nangyari sa iyo? Hindi, wala po. Kung ganoon, ano ang hinahanap mo? Hindi kaya may nawala kang kayamanan dito. Ano? Walang kayamanan. Naglalakad-lakad lang ako. Nagsisinungaling ka. Si Chulinga ay naging tahimik din. Aba, tara na. Dali, bumalik tayo. Naghihintay na si Senior Head Disciple. Sumungaw si Ye Chen mula sa dayami. Nakahinga ng maluwag ang binata. Halos malagay siya sa panganib. Sa harap ng small spirit garden. May mga umiiyak na boses. Hu, umiyak ka na. Ikaw na batang mabaho, matigas din ang buto mo. Halimaw, gusto mong makipaglaro sa akin? Sige, magaling. Sinibat ni Zhang Tao ang matandang lalaki. Umiiyak si Hua. Hu, lolo, matandang lalaki. Sino nagsabing matigas ang ulo mo? Dahil hindi mo binigay sa akin ang spirit talisman. Ang pagpalo ay tumutunog. Boop. Matigas ang ulo. Hu. Senior brother, mag-ingat ka ng kaunti. Huwag mo siyang saktan hanggang kamatayan. Kung hindi, kung mananagot tayo sa itaas, hindi natin kakayanin. Si Zhang Tao ay hingal. Isang basura. Sino ba ang may pakialam? Oo nga pala. Haha. Hindi ba itinuturing niyo siyang kamag-anak? Ngayon, pakukuluan ko siya sa harapan niyo. Ikaw na halimaw. Dalawa kayo. Tulungan niyo akong hulihin ang lintik na ibon na iyon at hiwain ang kanyang tiyan. Sige, napapagod na ako buong gabi. Gutom na talaga ako. Tinakpan ng bibig ni Hua. Si Ye Chen ay may dalang hayop sa balikat. Senior, hindi pa po kayo uuwi. Bago pa siya matapos magsalita, nataranta si Ye Chen. Naglakas loob ka pa ring bumalik. Ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Zhang Tao, napakatayog ng iyong hangin. Agad na sumugod si Ye Chen. Ha. Nababaliw na ba ang batang ito? Naglakas loob kang harapin ang aking Fishin Sword Chi. Ikaw na halimaw. Karapat dapat kang mamatay. Si Zhang Tao ay binugbog ni Ye Chen at napatumba sa lupa. Ano pang tinatayo mo dyan? Sugod kayo at bugbugin siya. Sugod tayo. Umalis kayo sa harapan ko. Kayong mga aso. Senior, okay ka lang po ba? Pinutol ni Ye Chen ang tali at iniligtas silang dalawa. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Patuloy na umiyak si Hua. Hu, batang bata, huwag mong sisihin ang sarili mo.
Si Ye Chen dito ay nanunumpa na hinding-hindi niya hahayaan siyang masaktan muli. Alam na po namin ang pagkakamali namin. Alam na po namin ang pagkakamali namin. Mali ka, kaya kailangan mong magbayad ng halaga. Nagpatuloy si Zhang Tao sa pagtanggap ng isa pang sipa mula kay Ye Chen. Ang dantian ko, ang cultivation base ko, wala na. Hindi, maawa ka sa akin. Kilala mo ba kung sino ang master ko? Ang master ko ay si Gehong, ang pinuno ng Yangpik. Naglakas loob kang saktan ako. Ano ang sinabi mo? Ngayon, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Muli ay sumipa si Ye Chen. Muling samuka si Zhang Tao ng dugo. Siya ay bumagsak sa lupa sa sakit. Ang ginawa nila sa iyo. Ibabalik ko ng 100 beses sa iyo. Sa kamay ni Ye Chen ay 3 silver needles. Sa kamay ni Ye Chen ay 3 silver needles na gawa mula sa lason mula sa mga insekto. Na sinubukan na sa katawan ni Ye Chen. Ang lason na ito ay hindi pumatay agad. Ang taong nalason ay dahan-daang mararanasan ang sakit na parang nilalamon ng mga insekto. Ang sakit. Nagsimulang umiyak ang binata. Huhu. Pinakiusapan kita. Maawa ka sa akin. Si Senior Brother Zhao Long ang nagsabi sa akin. Si Senior Brother Zhao Long. Gusto niya ng Spirit Talisman. Kaya kailangan niyang pumunta rito. Malinaw na walang kinalaman sa akin ito. Zhao Long. Kahit mamatay ako, ipapabayad kita ng mahal. Earth Yangpik. Ang landas ng kultibasyon ay nasa kalangitan at lupa. Malawak ang kalangitan at lupa. Ang ugat ng tao ay nasa chi. Ang mga cultivator ay dapat magsimula sa pagpino ng chi. Ito ang elder ng Earth Yangpik. Ang pangalan niya ay Gehong. Biglang, isang boses ang umalingaw-ngaw. Zhao Long, naghihintay ako sa iyo sa Fengyan stage. Sino ang nangahas na hamanin si Senior Brother Zhao Long? Talagang nakakatawa. Hindi kaya disipulo siya ng 2 pangunahing rurok. Sino ang ganoon kaangal? Si Senior Brother Zhao Long ay malapit nang mag-breakthrough sa 2 antas ng condensation. Mayroon din siyang inherited secret technique. Maliban sa 3 core disciples ng Henggayu sect, sino pa ang makakatalo sa kanya? Lo nga, sino ang humahamon sa iyo? Ulat sa master, isa siyang trial disciple na nagngangalang Ye Chen. Si Ye Chen, ang batang 16 na taong gulang na iyon, ang nag-eensayo lamang hanggang sa unang antas. Kilala po siya ng master. Nais niyang maging disipulo ng Earth Yangpik, ngunit tinanggihan ko siya. Ang Earth Yangpik ko ay hindi kailanman tumatanggap ng basura. Ganoon pala. Sa tingin ko, nais ni Ye Chen na makapasok sa Earth Yangpik. Kaya naisipan niyang paraan para makuha ang atensyon ng master at hilingin sa master na tanggapin siya bilang disipulo. Talagang magaling siyang magplano. Sige, turuan mo siya ng kaunti. Huwag lang masyadong mabigat. Huwag mong hayaan ang iba na magsabi na inaapi ng Earth Yangpik ang mahihina. Nagtipon ang lahat sa Fengyan stage. Bagong trial disciple. Sa unang antas lang ng condensation. Gustong hamanin si Zhao Long. Malaki din ang lakas ng loob ng batang ito. Ang Fengyan stage ay lugar kung saan nakikipagkumpetensya ang mga disipulo at tumutulong sa kanila na ayusin ang kanilang mga alitan. Nitong mga nakaraang taon, hindi bababa sa 10.000 o 8,000 sa mga disipulo na lumaban sa Fengyan stage ay nawalan ng braso o binti. Iyon si Ye Chen, bagong trial disciple ng ating sekta. Sabi nila, hindi siya tinanggap ng 3 pangunahing rurok bilang disipulo, kaya ginawa siyang trial disciple. Hindi kaya nais niyang gamitin ang paghamon kay Zhao Long upang makuha ang atensyon ng mga elder at tanggapin siya bilang disipulo. Nandito na si Zhao Long. Matagal na naming hinihintay si Senior Brother Zhao Long. Maligayang pagdating, Senior Brother Zhao Long. Ngayon, Ye Chen, gusto mo bang mamatay? Bakit mo ako hinahanap? Hindi na kailangan ng maraming salita. Umakyat ka sa entablado at labanan mo ako. Ha. Sino ka para magsalita ng malakas? Hindi ka karapat-dapat para sa aksyon ni Senior Brother Zhao. Hoy, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magsalita ng ganoon? Kung ganoon talaga ang intensyon ni Junior Brother Ye, tatanggapin ko ang hamon niya. At sa ganoon, umakyat sila sa entablado upang lumaban. Mula pa noon, ako ay palaging patas at tapat. Bukod pa riyan, hindi ko maaaring labagin ang mga patakaran ng Fengyan stage. Tama, wow, ang gwapo ni Senior Brother Zhao Long. Ang cool ni Senior Brother Zhao Long.
Kung matapang ka, lumapit ka at sipsipin mo ito. Junior brother, huwag kang mainip. Bago ang laban, karaniwan ay nagpupustahan muna ang mga tao. Kaya anong gusto mong ipusta? Sa entablado ng labanan, 2 taong naghahamon sa isa't isa bago magsimula ang laban ay kailangang magpustahan. Ano man ang ipusta ay okay. Hanggat magkasundo ang 2 panig. Mananalo ang taong mananalo ng pusta. Kung ganoon, anong gusto mong ipusta? Kung sino man ang matalo, kailangan niyang maging alipin ng isa habang buhay. Junior brother, sa tingin mo, okay ba yan? Sa pagkakataong ito, naging interesante, kung maging alipin ng iba habang buhay. Hindi ba iyon katulad ng pagbenta ng sarili? Kung ganoon ang gusto mong laro, senior brother, magpusta pa tayo ng mas malaki para maging mas maganda ang laban. Kung ganoon, senior brother, magpusta ka. Hindi na ako magpupusta ng marami. Sapat na iyan. Kung ganoon, ipupusta ko ang aking buhay. Hoy, junior brother, nababaliw ka na ba? Ano, natatakot ka na? Natawa ng malakas si Jiaolong. Ha ha ha, ano ang katatakutan ko? Sige, laro kong laro. Kung gusto mo mamatay, hahatid kita. At sa ganoon, sumugod sila sa isa't isa para maglaban. Oh, medyo magaling ka pala. Sa ganito kalaking lakas, wala siyang gallows. Hahayaan kitang malaman kung paano huwag maliitin ang iba. Ang batang si Ye Chen ay kahanga-hanga din. Mukhang nasa unang antas lamang ng condensation si Ye Chen. Tama, ngunit hindi naman siya mahina. Maituturing na may kakayahan din siya. Siguradong mamamatay ang Ye Chen na iyan. Paano niya matatalo ang ating senior brother Jiaolong? Nasira ni Jiaolong ang atake ni Ye Chen, na naging sanhi ng pagkahulog ng espada ng binata. Nagpatuloy si Jiaolong sa pagpapakita ng kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, subukan mong seluhin ang atake na ito. Ang lakas ni Jiaolong ay lalong naging kumpiyansa. Ang mukha ni Ye Chen ay napakakalmado. Sumugod si Ye Chen sa himpapawid. Walang nakita si Jiaolong. At sa ganoon, tinamaan siya ng isang sipa sa mukha. Ano iyan? Paano nangyari iyon? Bumagsak si Jiaolong sa lupa pagkatapos siyang sipa ni Ye Chen sa panga. Ye Chen, ikaw nalintik. Pinaga niya ni Ye Chen ang Beast Heart Furry. Tiger Leap, mamatay ka na. Halimaw. Si Jiaolong ay naitamba hanggang sa langit. Ano iyan? Ang teknik na ito ni Ye Chen ay napakalakas. Isang basic na suntok lang. Ngunit natalo nito si Jiaolong ng ganoon kahirap. Si Jiaolong ay pagod na hingal. Nagsimula siyang gamitin ang Wolf Palm. Wow! Ginamit na ni senior brother Jiaolong ang teknik na ito. Ginawa ni Ye Chen ang Thunderclap Fist. Isang maliwanag na liwanag ang sumilaw sa buong screen. Paano nangyari iyan? Alam ni Jiaolong ang Wolf Palm. Ang teknik na iyon ay isa sa iilan lamang na bihirang teknik sa Earth Yang Peak. Sabi nila, napakalaki ng lakas nito. Dati, ginamit niya ang teknik na iyon para talunin ang maraming tao. Ngunit ngayon, tinalo siya ng isang tao na ang cultivation base ay nasa unang antas lamang ng condensation. Napakalakas ng Ye Chen na iyan. Siya ba talaga ang nasa unang antas ng condensation? Nagpatuloy si Ye Chen sa pag-atake. Hanggang dito na lang. Malas. Paano naging ganito kadali natalo si Jiaolong? Siya ay nasa ika-5 antas ng condensation. Hinawakan ni Ye Chen ang kanyang espada sa leeg niya. Hindi ka pa sumusuko. Hindi ka panipaniwala. Si Ye Chen ay talagang nanalo. Ang buhay mo ngayon ay sa akin na. Tapos na ang laban. Ye Chen, huminto ka na. Si Jiaolong ay disipulo ng head ng Earth Yang Peak. Hindi mo siya maaaring patayin. Talaga bang papatayin ni Ye Chen si Jiaolong? Sa mabilis na pagtingin, mukhang posible. Ako ang disipulo ng Earth Yang Peak. Haha, anong kamatayan? Nakakatawa talaga. Paano niya ako mapapatay habang ako ay disipulo ng head ng Yang Peak? Ngayon, Ye Chen, kung papatayin mo siya, papatayin ka ng master. Ngunit kung naglakas loob siyang ipusta ang kanyang buhay, kailangan niyang magbayad. Hoy, junior brother, laban lang ito. Maawa ka sa kanya. Ang babaeng ito ay si Su Xinyu. Wow, ang ganda niya. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kaganda. Senior sister, subukan mong isipin. Kung ako ang natalo, palalayain niya ba ako? Dapat kang kumalma. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Naalala ng binata ang masakit na nakaraan. Lahat sila ay mapagkunwari, nagpapanggap na marangal at naaawa sa iba. Senior sister,
Gusto mong sabihin na dapat ko siyang palayain. Gusto ko lang na kumalma ka. Hindi mo dapat pinapatay ang maraming tao. Ha ha ha. May pamilya ka ba, sister? Kung isasabit ko ang taong iyon at pahihirapan siya buong araw, papalayain mo ba ako? Ang sinabi ni Ye Chen ay nagpatikom ng bibig ni Su Xinyu. Kung naiintindihan mo na, maaari kang lumipat sa ibang lugar. Naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganoon. Ang apoy ay nagliliyab sa kamay ni Ye Chen. Nagsimula si Ye Chen na wakasan si Zhao Long. Sa gitna ng tensyon, biglang may berdeng liwanag na lumipad. Iyon ang master ni Zhao Long. Si Ge Hong. Hindi na makagalaw si Ye Chen kundi tanging makatingin lang. Sino iyon? Iyon ang master. Master, tulungan po ninyo ako. Ang lintik na ito ay gustong patayin ako. Sumang-ayon din ang ibang mga disipulo. Oo nga po, master. Tama po ang sinabi ni senior brother. Ang batang si Ye Chen na ito ay napakalakas ng intensyon sa pagpatay kaya gusto niyang patayin si senior brother Zhao. Master, parusahan po ninyo siya. Ye Chen, dali, bitawan mo siya. Bukod pa rito, nakikita ko na malaki ang iyong talento. Maaari kang maging disipulo ko. Ano? Maaari bang maging disipulo ng mga senior brother si Ye Chen? Siguradong plinano ito ni Ye Chen para makuha ang atensyon. Oo nga, siguradong naisip niya na tatanggapin siya ng mga senior brother Ge bilang disipulo. Lubos akong nagpapasalamat sa kabaitan ng elder. Ngunit ayoko talagang maging disipulo ng Earth Yang Peak. Ano? Naglakas loob siyang tanggihan ng alok na maging disipulo ni Ge Hong. Bukod pa rito, siya ang pinuno ng isa sa 3 pinakamalaking rurok ng panlabas na sekta ng Henggayu sect. Mukhang ito ang unang beses na direkta niyang inanyayahang maging disipulo ang isang panlabas na disipulo. Ngunit tinanggihan siya. Ano ang sinabi mo? Nagsimulang magalit ang matandang lalaki. Ang kanyang aura ay naging marahas. Sinasabi ko na ayoko talagang maging disipulo ng Earth Yang Peak. HMP. Noong nakaraan, tinanggihan niya ako ng walang awa. Sa pagkakataong ito, ang pag-anyaya sa kanya ay para bang isang utos. Hindi na ba niya ako itinuturing na si Ye Chen? Tumawa si Ge Hong. Ha ha ha, magaling. Napakagaling. Patay na. Si Ye Chen. Mamamatay na siya sa pagkakataong ito. Paano siya naglakas loob na magsalita ng ganoon kay senior uncle? Batang si Ye Chen. Dali, bitawan mo siya. Ang aura ay napakalakas na napilitang takpan ni Ye Chen ang kanyang mukha dahil sa kinang. Paumanhin. Senior uncle. Ngunit ito ang pastahan ko at ng batang ito na si Zhao. Hindi po kayo dapat makialam. Tumahimik ka, elder. Pag-isipan po ninyo muli. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung maglakas loob kang saktan ako. Si Ye Chen. Sige na. Ako, bilang isang pinuno, hindi na kailangang makipagtalo pa sa iyo. Sana ay pag-isipan itong mabuti ni senior uncle. Ito ang pastahan ko at niya. Kung ayaw ninyong patayin ko siya, posible. Ngunit may isang kondisyon. Kung ayaw ninyong sumang-ayon, kailangan ko siyang patayin. Senior uncle, iligtas mo po ako. Dahil nagkaroon ng away sa pinuno ng isang rurok. Kailangan na lang niyang ituloy kung ano ang nasimulan. Ano? Senior uncle, tutal. Ito ay isang pastahan. Kung papatayin ninyo ako, hindi ba kayo mawawalan ng karangalan na pinaghirapan ninyong buuin para lamang sa isang trial disciple? Idagdag pa rito. Ang batang si Zhao Long na ito ay disipulo na pinaghirapan ninyong turuan. Alam mo ba kung anong gulo ang ginawa mo ngayon? Alam ko. Ngunit paano? Kung hindi ka pa rin nagsisisi. Tutuparin ko ang iyong hiling. Ang mukha ni Elder Ge Hong ay puno ng intensyon sa pagpatay. Bigla, isang boses ang nagpadala ng mensahe. Matandang Ge Hong, kung papatayin mo ang isang disipulo ng sekta, iyon ay malaking kasalanan. Dao Jia. Gusto niyang patayin ang aking disipulo. Paano ako mananatiling tahimik? O baka naman may kinikilingan ka kay Ye Chen at pinagtatakpan mo siya. Haha, kayo ay nasa Fengyan stage. At ang pusta ay buhay. Ito ay isang bagay na pinagkasunduan nilang dalawa noon. Kaya paano masasabi na pinatay ni Ye Chen ang iyong disipulo? Kung ganoon, paano mo masasabi na pinagtatakpan ko siya? Bukod pa rito, sumuko na si Ye Chen ng isang hakbang. Kung gagamitin mo ang iyong sinseridad, maililigtas mo ang iyong disipulo. Bakit mo kailangan siyang patayin? Nalo na siya, kaya kailangan niyang tanggapin iyon. Kung naglakas loob kang matalo, dapat kang maglakas loob na tanggapin iyon.
Hindi mo matanggap ang pagkatalo. Kaya gusto mo siyang patayin. Akala mo ba bulag ako? Napatikom ang bibig ng matandang lalaki sa sinabi ng elder daw. Batang-bata, tanggapin mo ang sinseridad ng matandang ito. Ibinato niya kay Ye Chen ang isang bag ng pera. Ginamit ng binata ang kanyang espada para saluhin. At kahit siya ay namangha, talagang mapanlin lang. Magbabayad ka ng malaking halaga sa ginawa mo ngayon. HMP, hihintayin ko iyon. Sa Heavenly Yang Peak sa sandaling ito. Hindi nyo nakita. Halos mapugutan ng ulo si Zhao Long ni Ye Chen. Ang pinuno ng Earth Yang Peak ay nagalit hanggang sa punto na gusto niyang pumatay. Kailangang sabihin na si Ye Chen sa pagkakataong ito ay hindi simple. Kailangan pa ba nating sabihin? Ang sitwasyon noon ay napakadelikado. Napaka-tense. Hindi ka panipaniwala. Sa Human Yang Peak sa sandaling ito, Su Xinyu ay nagbigay galang sa master. Pagkatapos niyang sabihin ang sitwasyon, alam ng matandang lalaki na natalo si Zhao Long sa laban. Sa Earth Yang Peak, isang boses ang sumisigaw. Walang silbi. Puro kayo walang silbi. Ang dangal ng aking Earth Yang Peak ay nawala dahil sa iyo. 500 Spirit Stones. Malaki rin ang kabaitan ni Elder Gehong sa kanyang pagbibigay. Sa panlabas na sekta ng Henggayu Sect, ang bawat disipulo ay maaari lamang makakuha ng 20 Spirit Stones bawat buwan. Para kay Ye Chen, ang 500 Spirit Stones sa pagkakataong ito ay malaking kayamanan. Ang matandang Gehong na iyan, siya ay isang taong maghihiganti. Mukhang hindi magiging madali ang buhay ko sa hinaharap. Isang gabi ng buwan ang lumipas sa Small Spirit Garden. Matagal na mula nang makakita ako ng ganito karaming karne. Munting agila, mayroon kang masaganang pagkain ngayon. Masayang umingay ang agila. Batang Ginoo, okay ka ba ngayon? Okay lang po ako. Mabuti na okay ka. Sa pagkarinig ko sa batang sinabi mo, nakakaluwag din ako ng pag-aalala. Hindi ko inakala na isang taong walang kinalaman, na iniligtas ko dati, ay maglalakas loob na ipagtanggol ang isang matandang lalaki na tulad ko. At lantarang hamanin ang dangal ni Gehong. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Elder Zhang Fenyan ng Henggayu Sect. Malubha ang iyong kasalanan. Hindi mapapatawad. Simula ngayon, wawala ng silbi ang iyong cultivation base at ilalagay ka sa Small Spirit Garden. Sana ay malaman mo kung ano ang dapat gawin. Mula nang palayasin siya sa bundok, ang kanyang katayuan na dating mataas ay ngayon ay wala na. Kahit ang mga taong maghahatid sa kanya ay wala. Talagang bumagsak siya mula sa langit. Anong nakalulungkot na kalagayan. Hinamak siya ng kanyang mga kapatid noon. Kahit ang halimaw na si Zhang Tao ay sinasaktan siya ng walang awa. Ha ha ha. Matandang lalaki, dumating din ang araw mo. Kahit ang mga junior disciples ay pupunta sa iyo bawat 3 araw para manggulo sa iyo. May pamilya ka ba, sister? Kung isasabit ko ang pamilya mo at bugbugin buong araw at gabi, papatayin mo ba ako? Nang marinig niya iyon, natikom ang kanyang bibig. Naalala niya ang nakaraan at masaya siyang tumawa. Narito na, kumain na tayo. Gutom na ako. Munting agila, para sa iyo itong piraso. Kumain ka ng marami para mapalakas ka. Samantala, nakatingin ang binata sa malayo. Ito si Su Xinyu ng Human Peak. Ay, hindi ba si Senior Sister Su? Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Sister, nag-isip ng sandali ang babae. Sinabi niya, pinapanta ka ng master para sumali sa Human Yang Peak. Iniabot niya kay Ye Chen ang isang sulat. Kung sumasang-ayon ka, pumunta ka sa Human Yang Peak bukas. Tanggapin mo ito. Ito ay alok mula sa Human Yang Peak. Talagang nagulat ako na nakatanggap ako ng ganitong uri ng pabor. Sinabi na ang salita, gawin mo na kung ano ang alam mong tama. Huwag mong isipin na talo mo si Zhao Long at ikaw na ang pinakamalakas sa buong mundo. Dapat mong malaman na ang mga disipulo ng Henggayu Sect ay kayang puksain ka anumang oras. Masyadong mabigat ang iyong intensyon sa pagpatay. Kaya mahirap makamit ang pangkalahatang tagumpay. Batang Ginoo. Ang Human Yang Peak ay isa sa 3 pangunahing rurok ng panlabas na sekta. O pumunta ka na. Huwag mong palampasin ang iyong kinabukasan. Maging mapagpasensya ka, senior. Naiintindihan ko na. Hindi naman sa ayoko akong makahanap ng lugar na masisilungan. Ngunit tulad ng nakikita ninyo, sa simula pa lang ay hindi na nila ako pinansin. Kung magmamatigas ako at maging disipulo nila, hindi ba parang binabastos ko lang ang sarili ko? Nakita ko na ang mga bagay-bagay sa sekta.
Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang namumuno. Puno ng panganib. Kahit na trial disciple lang ako. Ayoko talagang sumali sa 3 pangunahing rurok na iyon. Gagawin mo ang lahat, ngunit huwag mong saktan ang iyong sarili. Ang mga turo ni Senior ay nakatatak sa aking puso. Sa likod ng bundok, nagpatuloy si Ye Chen sa pag-eensayo. Si Ye Chen na iyan. Ang batang ito ay naging sikat sa isang laban. Ngunit hindi magiging madali ang kanyang buhay sa hinaharap. Sino si Gehong? Paano niya ito mapapatawad ng madali? Narinig ko na pinaglabas ni Gehong ang isang core disciple niya ng maaga. Sabi-sabi, kailangan niya talagang labanan si Ye Chen ng husto para maging kawawa siya. Ganoon ba? Kung ganoon, may magandang palabas na mapapanood. Isang core disciple. Mukhang kailangan kong magsumikap upang mapataas ang aking lakas. Van Bausa, sa madaling salita, ay isang tindahan ng Henggayu sect. Dito, nagbebenta sila ng lahat ng uri ng kalakal tulad ng spirit herbs, spirit liquids, spirit fruits, spirit jade, cultivation techniques, profound techniques, at spirit weapons. Ano man ang gusto mo, mayroon sila. Lahat ito ay kapaki-pakinabang sa mga cultivator. Sa Zhengyang sect noon, mayroon ding ganitong uri ng tindahan sa loob ng sekta. Napakaganda ng kanilang negosyo. Hindi ko alam kung may mga kayamanan sa Van Bausa ng Henggayu sect. Ngayon, tingnan natin sa loob. Hello, Elder, HMM. Tingnan mo lang ng maayos. Huwag magnakaw. Batang lalaki. Paano maglalakas loob ang isang disipulo? Talagang mas maganda ito kaysa sa akala ko. Ano iyon? Hindi ba iyon ang Fire Lotus Seed? Presyo, 500 Spirit Stones. Human Origin Grass. Azure Sunflower. Twin Serpent Vine. Kung masipsip ko lahat ng spirit herbs na ito at linangin, siguradong lalaki ang aking cultivation base. Ngunit medyo mahal ang presyo. Napakatawa pa rin ako. Hindi ko kayang bumili. Talagang nakakainis. Ang seksyon ng Profound Technique at Cultivation Technique. Supreme Induction Jade Spirit Ancient Scroll. Ito ay Jade Spirit Ancient Scroll. Hindi ba ito ang libro na nagtuturo kung paano linangin ang spirit liquid? Kahit ito, ibinebenta din ng Van Bausa. Oh, binata, interesado ka sa Jade Spirit Ancient Scroll. Ibenta ko sa iyo ng 2 Spirit Stones. 2 Spirit Stones. Iyon lang ba? Oo nga pala. Ang presyo ng librong ito ay napakataas. Ngunit walang silbi sa karaniwang cultivator. Bakit? Para linangin ang spirit liquid. Kailangan mo ng apoy na nilikha ng langit at lupa. Kahit papaano, kailangan mo ng earth fire. Walang silbi sa karaniwang cultivator na bilhin ito dahil wala silang earth fire. Sa Henggayu sect natin, mayroon lamang isang lugar na may earth fire. At nakasil dito sa Spirit Peel Pavilion. Ang matandang Zhou Yurong ay itinuturing itong kayamanan. Ang Spirit Peel Pavilion niya ay mas malaki pa ang kita kaysa sa Van Bausa ko. Earth Fire. Nagbato ng isang bag ng pera ang binata. Elder, bibilhin ko itong Jade Spirit Ancient Scroll. Kung ganoon, sige, tumingin ka pa. Huwag magnakaw ha. Ang Earth Fire ay maaaring maglinang ng Spirit Liquid. Bukod pa rito, ang True Fire ay mas malakas pa sa Earth Fire. Basta maunawaan ko ang buong proseso ng paglinang. Maaari akong maglinang ng Jade Spirit Liquid. Ha ha ha, yumaman ako sa pagkakataong ito. Ano, may kayamanan. Ang mga mata ng binata ay lumino. Sinundan niya ang apoy. Hey, para mapansin ka, siguradong kahanga-hangang kayamanan iyan. Ang apoy ay umikot sa paligid ng kalabasa. Hindi na kailangang sabihin. Tama iyon. Sa pagtingin sa loob, walang espesyal. Pinili mo ito dahil malaki ang espasyo sa loob. Tama, sige, maniniwala ako sa iyo. Ano, 13.000 Spirit Stones. Hindi ba pwedeng bawasan ng kaunti? Meron lang akong 10.000 Spirit Stones. Kung ganoon, paano naman kung bawasan ng 200 Spirit Stones? May iba ka pa bang kailangan? Kung mayroon, ipunin mo na. Binili ng binata ang lahat at umalis. Talagang sinayang niya ang lahat ng kanyang kayamanan. 11.000 Spirit Stones. Dagdag pa ang Blood Condensation Gourd. Ang buong Blood Condensation Hall. Sa pagkakataong ito, malaki na ito. Ha ha ha. Si Ye Chen ay nagpatak ng dugo sa kalabasa. Munting kalabasa. Bigyan mo ang kuya ng ilang secret realms. Secret techniques.
O ano pa para mapalakas ang aking sugat? Walang anuman. Ang spirit stones ko, ang blood condensation pills ko, lahat ng aking kayamanan, nawala dahil sa iyo. Umaasa lang ako sa iyo. Tingnan natin kung mabawi ko kahit papaano. Isang hapon ng paglubog ng araw. HMP. Ang proseso ng paglinang ng Jade Spirit Liquid ay hindi naman komplikado. Ang kailangan lang ay 10 uri ng spirit herbs. Ngayon, kailangan ko munang mangolekta ng mga herbs. Nagsimulang manghuli ng herbs si Yechen. Snow Jade Orchid Flower iyan. Dali-dali itong pinitas ng binata. Napakaswerte. Isang boses ng babae ang sumigaw. Ang Snow Jade Orchid Flower na iyan ay akin. Ibalik mo sa akin agad. Akin iyan. Kung gusto mo, humanap ka ng sarili mo. Hindi ka nakakaintindi kahit binibigyan ka ng mukha. HMP. Gusto mong kunin ang spirit herb ng iba at gagamitin mo ang ganitong uri ng makatuwirang dahilan. Sumugod si Su Xinyu para saktan si Yechen. Sinagot din ito ng binata ng mabilis. Nagsimulang gamitin ni Su Xinyu ang kanyang chi. Habang nakatayo lang si Yechen, she unleashes the clear wind chant. Hindi ko inakala na para lang sa isang immortal herb. Gagamitin niya ang profound technique. Ang binata, na may spirit herb sa kanyang bibig, ay iniangat ang kanyang espada para ipagtanggol. Masyadong malaki ang iyong intensyon sa pagpatay. Kaya mahirap makamit ang pangkalahatang tagumpay. Para lamang sa isang maliit na spirit herb. Naglakas loob kang patayin ang iyong kapwa-disipulo. Sino ang may mas malaking intensyon sa pagpatay? Ikaw o ako? Ang batang ito. Kasuklam-suklam talaga. Sinubukan niya akong saktan ng patago. Isang human origin realm. Talagang malaki ang kanyang lakas ng loob. Kahit ang mga tao ng human yang peak ay naglakas loob siyang galawin. Si Yechen ay tinamaan at samuka ng dugo. Talagang kasuklam-suklam. Isang halimaw. Ha ha ha. Senior brother Chihao. Okay ka lang ba? Junior sister Su. Okay lang ako. Senior brother. Siya si Yechen. Ah. Ganoon pala. Kung gayon, ikaw pala ang bagong trial disciple ng Henggayu sect. Sa iyong cultivation base sa human origin realm. Naglakas loob kang mag-sneak attack. Talagang isang halimaw. Huwag mong isipin na natalo mo ang walang silbi na si Jiaolong at ikaw na ang pinakamalakas sa buong mundo. Sa aking mata, mahina ka pa rin at hindi makakatagal ng isang atake. Human yang peak, dahil sa iyo, hindi ka sumusulong. Talagang hindi ka nakakaintindi. Ang utang na ito dahil sa pag-atake mo ng patago ngayon. Tandaan mo ito. Hihintayin kitang mag-higanti. Oh, Junior Sister Su. Regalo ko sa iyo ito. Maraming salamat, Senior Brother. Sige na. Umuwi na tayo sa Human Yang Peak. HMM. Umuwi na tayo. Itong utang na ito. Tatandaan ko ito. Hintayin mo ako. Nagpatuloy ang binata sa paglinang ng apoy na nagliliyab. Sa wakas, sulit ang pagod niya. Hindi ko lang alam kung ano ang epekto nito. Nagsimulang uminom ng uminom ang binata. Ang apoy ay nagliliyab sa paligid niya. Sa wakas, nag-upgrade siya at naging second layer condensation. Jade Spirit Liquid. Ang lugar ng paglinang. True Fire at Earth Fire ay talagang hindi magkaantas. Ang paglinang ng Jade Spirit Liquid ay nangangailangan ng spirit herbs. Ang iba pang mga bagay sa likod ng bundok ay hindi mahirap hanapin. Ang Snow Jade Orchid Flower lang ito ay medyo bihira. Kailangan kong humanap ng paraan para makahanap ng mas maraming Snow Jade Orchid Flowers. Van Bausa. Masagana ang yaman. Hindi mahirap humanap ng ilang Snow Jade Orchid Flowers. Ang inaalala ko lang ay hindi sapat ang Spirit Stones. Saan ako hahanap ng pera? Kung walang Spirit Stones, talagang mahirap gumawa ng anuman. Umalungaw-ngaw ang isang boses sa isipan ni Yechen. Bukas. Huling laban sa Fengyan stage. Ah, si Wei Yang ng Heavenly Yang Peak. May pera na para kitain. Ha ha ha, sinasabi ko sa iyo, sa pagkakataong ito, sa tingin mo ba mananalo si Yechen? Sa tingin ko, si Wei Yang ay nasa peak 7th layer condensation. Mas mataas ng isang maliit na antas kaysa kay Jiaolong. Kahit maliit na antas lang. Malaki ang pagkakaiba sa lakas. Bakit sa tingin ko mananalo si Yechen? Hindi mo ba nakalimutan ang mga paraan ni Wei Yang? Ito ay Cold Ice True Chi. Tingnan mo, nandito na si Wei Yang. Nandito na rin si Yechen. Hello, Senior Brothers. Walang pumansin sa kanya, na nagpakahiya sa binata. Yechen,
Malaki ang lakas ng loob mo. Kahit ang alok ng Heavenly Young Peak namin ay naglakas loob kang tanggihan. Senior Brother Wei, hindi iyan tama. Hindi rin nakasaad sa rules ng sekta na kailangan kong sumali sa Heavenly Young Peak ninyo. Ang pagsali o hindi sa Heavenly Young Peak ay pinili ko. Hindi ba paglabag sa batas ang hindi pagsali? Magaling. Napakalipas mo. Ngayon, hahayaan kitang malaman ang kahihinatnan ng pagmamaliit sa aking Heavenly Young Peak. Cold Eyes Truchi. Batang-bata. Marami kang alam. Talagang asong patay. Hinahanap ni Ye Chen ang kanyang kamatayan. Sinadya niyang hayaan ang Cold Eyes Truchi na pumasok sa kanyang katawan. Hindi ito biro. Sa tingin ko, natatakot na siya kaya naging tanga na siya. Ang sitwasyon ay napaka-kritikal. Mukhang talagang masyado kitang binigyan ng mataas na tingin. Talagang nakakainip. Hindi pa lumalaban. Ganoon na ang sitwasyon. Siguradong patay na si Ye Chen. Okay ba ang pakiramdam mo? Samantala, ang binata ay yelo na. Tanging ang kanyang ulo lang ang nakalabas. Ang pakikipaglaban sa iyo ay talagang pagsasayang ng oras. Kahit yelo na si Ye Chen. Ang kanyang mukha ay puno ng dignidad. Ano? Paano nagkabasag-basag ang yelo na iyan? Nakaalis siya. Tinamaan si Wei Yang ng sipa ni Ye Chen at lumipad ng 3 metro. Hindi ka panipaniwala. Walang imposible. Terra, tanggapin mo pa ang isang sipa ko. Hinawakan ni Ye Chen ang kamay ni Wei Yang. Pagkatapos umikot ng isa, itinapon niya siya sa lupa. Huminto ka. Nagpatuloy siyang itinapon sa kaliwa at kanan. Kaya napatumba si Wei Yang. Nakakatakot talaga. Kung ako si Wei Yang, baka naging putik na ako. Tensyonado ang laban na ito. Si Wei Yang ay peak 7th layer condensation. Gumagamit ng Cold Eyes Truchi. Ngunit natalo siya ng ganoon kakatwa. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanyang spells. At sa wakas, isang malakas na pagtapon ang nagpalipad kay Wei Yang ng mga 10 metro. Hindi ito pwedeng mangyari. Senior Brother Wei. Ikaw na nasa mataas na posisyon ay hindi inakala na darating din ang araw na magiging kawawa ka. Marami pa akong mga lihim na teknik na hindi ko pa nagagamit. Huwag ka nang magsalita. Tingnan ko kung gaano karaming kayamanan ang mayroon ka. Ha. Masyadong madali. Nagsimulang mawalan ng malay si Wei Yang. Okay din ito. Hindi ka panipaniwala. Si Ye Chen. Ninakawan niya lahat ng ari-arian ni Wei Yang. Sige na. Pagkatapos ng lahat ng pagnanakaw, mga ganito lang pala ang halaga. Bumalik si Ye Chen sa Van Bausa. Mayroon na akong mahigit 10.000 Spirit Stones. Magaling. Batang Ginoo. Nandito ka na naman. Anong pipiliin mo? Dali. Bibigyan kita ng diskwento. Talagang mapanlinlang ka. Elder. Mayroon pa bang Snow Jade Orchid Flower? Meron. Sa Van Bausa ko. Meron lahat ng bagay. 50 Spirit Stones bawat tangkay. Ilan ang gusto mo? Ganoon ba? Kung bibili ka ng marami, maaari kong ibenta ng mas mura. Oo nga pala. Hindi bababa sa 50 tangkay bago maging mas mura. Elder, tingnan ninyo kung gaano karaming Spirit Stones ang halaga ng mga bagay na ito. Ay, tingnan mo ang bigat ng iyong bag. Hindi iyan magaan. Nagtataka ako. Ninakawan mo ba ang batang si Wei Yang? Napansin na po ni Elder. Oo nga pala. Nakita mo ba ito? Binili lang niya ito kahapon. Kumamaw ng ulo ang binata. Aha, dagdag pa sa ilang maliliit na bagay. Mga 900 Spirit Stones. Idagdag pa ang bag na ito. 200 Spirit Stones. Palitan mo lahat ng Snow Jade Orchid Flowers para sa akin. Snow Jade Orchid Flowers. Bakit kailangan mo ng ganito karaming Snow Jade Orchid Flowers? Gagawa ako ng sabaw para inumin. Syempre, sabihin na lang natin na hindi ako nagtanong sa iyo. Bigyan kita ng 10 tangkay. Iyon ay 50 tangkay. Maraming salamat, Elder. Alam niyo ba kung saan pinakamarami ang tumutubong Snow Jade Orchid Flowers sa likod ng bundok ng Henggayo Sect? Hindi ito tumutubo ng marami kahit saan. Kahit na hindi bihira ang Snow Jade Orchid Flower. Ito ay isang kinakailangang spirit herb para sa paglinang ng Jade Spirit Liquid. Ang ganitong uri ng spirit herb ay may espesyal na tao sa sekta na nagtatanim sa spirit herb garden. Ngunit bakit ninyo sinasabi na tumutubo ito ng natural? Masyado itong limitado. Ganoon pala. Kaya pala sinasabi na mahirap hanapin. Iyon pala.
Ang Snow Jade Orchid Flower ay pinamamahalaan ng sekta. Malupit ang mga ginawa ni Yechen. Master, inaapi ni Yechen ang mga tao ng Heavenly Yang Peak namin. Sa susunod, lalabanan ko siya. Hindi ako naniniwala na ang isang nasa unang antas ng condensation ay makakagawa ng malaking kaguluhan. Hayaan mo na lang na si Gehong ng Earth Yang Peak ang sumusubok muna sa sitwasyon. Ang batang si Yechen na ito ay napakakaiba. Paglipat ng eksena, sa kuweba ni Yechen noon, ang binata ay nag-eensayo. Ang apoy ay nagliliyab ng malakas. Ang apoy ay bumaril sa mga bote sa lupa. Nakahinga ng maluwag ang binata. Sa wakas, matagumpay akong nakapagsanay. Nagsimulang uminom si Yechen ng spirit liquid. Tulad ng spirit herbs, ang Jade Spirit Liquid ay naglalaman ng maraming spirit chi. Ang pag-inom ng buong bote ay maaaring mapanganib at masira ang dantian. Kahit ang 7th layer condensation disciples ay naglalakas loob lamang na uminom ng isang lagok at hindi buong bote. Ngunit si Yechen ay nakainom na ng 2 bote. Ang apoy ay nagliliyab sa paligid ni Yechen. Ito ay lugar kung saan naglalabas ng napakalakas na aura ang Chi. Malaki ang kapasidad nito, sapat para sa malaking halaga ng spirit chi na nasa higit 20 bote ng spirit liquid. Ang paglinang ng True Fire ay 2 beses ang bilis ng mga kondisyon. Dapat ay pinagpala ng langit. Sa wakas, nag-upgrade din ako. Si Yechen ay nasa 3rd layer condensation na ngayon. Mayroon na akong sapat na pondo para makipaglaban sa mga nasa human origin realm. HMP. Ano iyan? Paano nangyari na hindi na ito nakikita sa isang kisap mata? Bigla, isang alon ng purple aura ang dumaan. Ito si Chu Yuan. Akala ng binata, si Chu Li nga ang babaeng ito. Bakit siya? Miyembro din siya ng Henggayu sect. Dali, takbo. Habang gumagalaw, naapakan niya ang isang sanga at tumunog ito. Crack. Ay, sa pagkakataong ito, patay na ako. Ano ang nandyan? Sa pagkakataong ito, tapos na ako. Dali, lumabas ka rito. Senior. Hello. Hello. Disipulo ka ba ng Henggayu sect? Hindi niya ako natatandaan. Array. Nagtatanong ako sa iyo. Disipulo ka ba ng Henggayu sect? Ilang araw pa lang ang nakalipas. Mahina na ang memorya mo. Tama. Bakit ka nagtatago dito sa likod ng bundok sa gabi? Ako ay dumating dito para mangolekta ng spirit herbs. Kung ganoon, bakit ka tumakas nang makita mo ako? Nakakatakot ba ako? Takot. Takot ako na kukunin mo ang mga gamit ko. Kunin ang mga gamit mo. Nakakita ka ba ng anumang bagay na lumipad kanina? Oo. Isang puting sinag ang dumaan. Saan ito pumunta? Patungong hilagang silangan. Dali, hanapin natin. Ang aking babaeng ancestor. Kung naalala niya ang masamang gabi na iyon. Tapos na ang buhay ko. Patungong hilagang silangan. Sa kamay ni Chu Zuaner ay isang anteng-anteng. Senior brother. Patungong hilagang silangan. Mag-ingat sa timog kanluran. Huwag lumapit dito. Naintindihan ko na. Junior sister. Nagsimulang mag-meditate si Chu Zuaner. Ang aura sa paligid niya ay naging marahas. Ang binata ay nahawakan ng kanyang ulo sa sakit. At sa ganoon, bumaril si Chu Zuaner ng isang pulang sinag sa noo ni Yechen. Nakahinga ng maluwag ang binata. Ano ba talaga ito? Huwag ka nang tumayo dyan. Dali, umalis ka na rito. Nang marinig ito ni Yechen, tumakas siya ng mabilis. Talagang mabilis. Nakakatakot ba ako? Nang makaalis ang binata, dumating naman si Chu Linga. Ano iyan? Pamilyar ang amoy na ito. Linga, hindi ba dapat nag-eensayo ka sa seclusion? Bakit ka nasa labas na? Napakalaki ng kaguluhan. Hindi ako maaaring hindi lumabas. Kaya ba ng barrier na ito na ikulong ito? Oo nga po, mas malaki ang kaguluhan sa pagkakataong ito kaysa dati. Ang mga head elder ay pinapalibutan at pinapatay ito. Talagang naging mas marahas ito nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung maaari pa natin itong masild sa mga susunod na araw. Tutulungan ko kayo, senior sister. Oo nga pala, kanina lang ay may nakilala akong kakaiba. Isang kakaiba. Gaano siya kakaiba? Senior sister. Mukhang kakaiba talaga siya. Kakaibang tunog, hay nako. Sabihin na lang natin na wala akong naitanong. Delikado. Hindi niya ako natatandaan. Hindi kaya. Hindi sila magkaparehong tao. Hindi pwede. Mayroon pa bang mga taong ganoon kahawig sa mundo?
Kung ang babae noong gabing iyon ay miyembro din ng Henggayu sect. Kung gayon, wala na akong ibang pagpipilian kundi umalis sa Henggayu sect. Ngunit kung magkahawig lamang, hindi na kailangang mag-alala ng marami. Hindi ako pumasok. Hindi ako pumasok. Tumayo lang ako sa labas ng pintuan ng Spirit Mountain. Ang batang ito ay walang galang. Naglakas loob pa siyang magsinungaling. Hindi seryoso sa ilalim ng bundok. Ngunit tumakbo dito para magnakaw. Hindi mo ba tingnan ang iyong sariling pagkatao? Bigla, isang boses ang tumawag sa pangalan ni Hua. Hua, hindi ako pumasok. Tumayo lang ako sa labas ng pintuan. Naglakas loob ka pa ring magbigay ng dahilan. Batang ito, gusto mo bang mapalo? Gusto mo bang mamatay? Bago pa man siya makapalo. Nahawakan ni Ye Chen ang kanyang kamay. Hindi ka nag-aalala sa pagsipsip ng asensya ng araw at buwan. Ngunit dito ka nambubuli ng isang batang hindi makapagsanay ng cultivation. Sobra na kayo, Yela, Ye Chen. Kung matapang ka, labanan mo ako. Kasalanan niya dahil nilabag niya ang rules kanina. Oo nga, hindi ka disipulo ng Henggayu. Hindi ka maaaring umakyat sa Spirit Mountain. Ito ang rules mula pa noong simula. Ang batang ito na walang galang, si Hua, ay pumasok dito ng patago. Tanging ang langit lang ang nakakaalam kung pumasok siya rito para magnakaw. Totoo, narinig ko na may ganoong rules sa Henggayu. Hindi po, tumayo lang ako sa labas ng pintuan. Hindi po ako pumasok, sila po ang humila sa akin papasok. Ang batang ito na walang galang. Naglakas loob pa siyang magsalita ng walang basehan. Sa tingin mo ba hindi ko babaliin ang mga binti mo? Kung matapang ka, subukan mo. Dali, tingnan mo. Gusto ni Ye Chen na gamitin ang kanyang lakas para mang-api. Ano ito? Sa gitna ng araw, gusto nyo kaming saktan. Pang-aapi sa iba. Kung ganoon, sa araw na ito, kailangan kong mang-api sa inyo. At sa ganoon, ang disipulo ay tinamaan ng isang sipa at nabali ang kanyang espada. Siya ay naitamba patalikod. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Patay. Pinatay niya. Gustong pumatay ni Ye Chen. Mga kapatid, pinatay niya ang tao. Sinabi mo na iyan. Kung ganoon, papatayin ko muna kayo. Sa gitna ng araw, naglakas loob pa siyang gumawa ng karahasan. Hindi nakakagulat na sinabi ni Senior Sister Su na malaki ang kanyang intensyon sa pagpatay. Tama nga pala. Bakit hindi natin pag-usapan muna? Bakit kailangan nating gamitin ang kamay? Umalis na kayo lahat. Bawal sa rules ng sekta ang sariling pag-aaway. Hindi mo ba alam iyan? Senior Brother Yin, kailangan mong panagutan ito para sa amin. Senior Brother Yin, minamaliit ni Ye Chen ang rules ng sekta. Hindi mo siya dapat palampasin. Naglakas loob siyang umasa sa kanyang lakas para mang-api sa kapwa-disipulo. Malinaw ito. Hindi talaga siya mapapatawad. Ye Chen, sumama ka sa akin sa Hall of Discipline. Sige, pupunta ako. Naglakas loob akong gawin. Naglakas loob akong panagutan. Kasalanan ko po ang lahat. Kasalanan ko po. Huwag ninyo na lang ako parusahan. Batang tao. Hindi niya maintindihan. Palayain ninyo siya ng isang beses. Zhang Fenyan, pinalayas ka na sa bundok. Sa rules dito, hindi mo na siguro masyadong naiintindihan. Huwag mo nang hanapan ng gulo ang sarili mo. Junior Nephew Yin, maawa ka sa mga araw na nakalipas. Senior, huwag po kayong mag-alala. Dalhin ninyo po si Hua pauwi. Okay lang po ako. Si Ye Chen ay dinala sa Hall of Discipline. Ang lahat ng nangyari ngayon ay siguradong hindi aksidente, kundi plinano ng isang tao para saktan ako. HMP, maaari pa bang tanggihan ang kasalanang ito? Iyon ba ang sinabi mo? Tinatanggap mo na ang kasalanan. Kung tinanggap mo na ang kasalanan, madali na itong ayusin. Ayon sa Artikulo 9 ng rules ng sekta, ang sinumang basta na lang mananakit ng kapwa-disipulo ay papaluan ng apoy na latigo. Ang parusa ay ipatutupad agad. Apoy na latigo. Sa pagkakataong ito, patay na si Ye Chen. Sa tingin mo, ilang palo ang kaya niyang tiisin? Junior Brother Ye, kung masakit, sumigaw ka. Hindi kailangan magsayang ng salita. Palo mo na. Pinapalo si Ye Chen ng apoy na latigo. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay malubhang nasugatan. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa. Magaling. May tapang ka. Nagpatuloy ang mga palo ng sunod-sunod. Boop 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 sa pagtingin sa screen. Nakita lang si Ye Chen na nasasaktan. Ngunit hindi sumisigaw.
Basta na lang niya sinaktan ang kapwa-disipulo. Karapat-dapat siyang parusahan ng ganito. Dahil sa kanyang mga ginawa noon. Sino ang maaari niyang sisihin ngayon? Karapat-dapat lang. Ito ang kahihinatnan ng paglaban sa Earthyang Peak. Si Yin Zizay ay ngumiti habang nambubugbog. Ang pagpapahirap sa pamamagitan ng apoy na latigo. Huwag na tayong magsalita tungkol sa condensation realm. Kahit ang human origin realm ay mahirap tiisin ang 100 palo. Ang batang ito, kaya pala niyang tiisin ang 100 palo. Hindi ba gawa sa laman ang katawan niya? Tinamaan siya ng ganoon kalubha ngunit hindi sumigaw. Talagang kakaiba. Ilang palo na ba? Ito na ang ika-108 na palo. Kaya niyang tiisin ang 108 palo at hindi mamatay. Ibaba mo na siya. Huminga si Yin Zizay ng maluwag. Sa wakas, tinanggal ang bakal na kadena. Ngayon, maaari na akong umalis. Nasa iyo na. Ang mga mata ni Ye Chen ay puno ng intensyon sa pagpatay. Na nagpatakot sa disipulo. Sa wakas, nagsimulang bumalik ang binata. Habang naglalakad, hingal siya. Batang ito, okay ka pa ba? Lolo, makapal ang balat ko. Hindi ako mamamatay. Anak, umuwi na tayo. Lolo, tama po ang sinabi ninyo. Kailangan maging mapagpasensya sa lahat ng bagay. Ngunit karapat-dapat bang apihin ang mga mahihina? Kung ganoon, pipiliin ko na lang ang mahirap na landas kaysa sa lahat ng sakit na ibinibigay ninyo sa amin. Balang araw, si Ye Chen ay tiyak na ibabalik sa inyo ng daan-daang beses. Sa pagbalik sa Small Spirit Garden, ginamo ang mga sugat ni Ye Chen. Hintayin ninyo ako. Pinaganya ng binata ang kanyang Dan Tianchi. Hindi ko inakala na ang Savage Desolation Body Refining ay may ganito pang malalim na antas. Mukhang ang pagbugbog ay isang uri rin ng cultivation. Ang katawan ni Ye Chen ay nagsimulang magpapawis. Ang Savage Desolation Body Refining ay talagang dominante. Hoy, batang Ginoo, Senior, anong kailangan po ninyo? Ang mga sugat mula sa apoy na latigo. Kahit gumamit ka ng espiritual na gamot, kailangan pa rin ng hindi bababa sa kalahating buwan. Ngunit pagkatapos lamang ng isang gabi, ang iyong mga sugat ay gumaling na. Okay lang po ako. Sabi ko na makapal ang balat ko. Mabuti na okay ka. Mabuti na okay ka. Terra, tanggapin mo ito. Senior, ano po ito? Spirit Talisman. Senior, masyado pong mahalaga ang Reg Along ito. Patawarin ninyo po ang batang ito. Hindi ko po ito matatanggap. Ang Spirit Talisman ay nangangailangan ng True Chi para gumana. Wala rin akong gamit dito. Ang Spirit Talisman ay isa sa 3 mahusay na talismans ng Henggayu Sect. Ito ay may lakas ng isang forbidden technique na maaaring pumihil sa True Chi ng isang cultivator sa loob ng isang tiyak na panahon. Ito ay napaka-precious. Ang senior ay matagal nang hawak ito. Tiniis ang napakaraming kahihiyan. Ngunit hindi niya ito ibinigay. Ngunit ngayon ibinibigay niya sa akin. Maraming salamat, Senior, sa iyong regalo. Kaibigan, hindi mo kailangang maging magalang. Batang Ginoo, magsumikap ka lang. Magiging okay din ang lahat. Ang mga turo ni Senior ay nakatatak sa aking puso. Kinabukasan, sa Small Spirit Garden, Batang Ginoo, umalis ka na. Kuya, huwag kang umalis. Ang mga taong iyon ay napakasama. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Okay lang si kuya. Munting huwa. Kailangan mong mag-ingat sa lahat ng bagay. Ang hangin ay humihiyaw. Sa tuktok ng bundok, nakasuot na si Ye Chen ng itim na damit. Gusto ninyo akong laruin? Ha, lalaruin ko kayo. Mga disipulo ng Earthyang Peak. Nandito na ang inyong lolo. Kayo, tumayo pa rin kayo dyan. Dali, lumipat kayo. Anong tinitingnan ninyo? Gusto ninyo bang mamatay? Lahat ng spirit herbs dito ay sa Earthyang Peak namin. Dali, umalis na kayo. Nagpatuloy ang binata sa pagbibigay ng mga walang saysay na salita. Bago pa man niya mapansin ang panganib. Nataman siya ng isang palo. Patay ka na. Sa isang palo lang. Nawalan ng malay ang binata. Ngayon, magsisimula na ang pagnanakaw. Tingnan natin kung may anumang bagay na mahalaga. Ha, laro. Ha, okay lang din. Nakuha ko rin naman kahit papaano. Maituturing na rin itong magaan na trabaho na may mataas na sahod. At sa ganoon, nataman ng disipulo ng isang sipa mula kay Ye Chen. Sige na, susunod na. Isang hiyaw ng sakit. Sino ito? Baliw ba yan? Ninakaw ang lahat ng gamit. Walang natira.
Siguradong napakabilis niya. Karapat-dapat lang. Minamaliit ang Earth Yang Peak at inaapi ang iba. Tama iyan. Karapat-dapat siyang mangyari iyan. Patuloy ang isang hiyaw ng sakit. May isa pa. Nagpatuloy ang hiyaw ng sakit. Array. Ouch. Hu. Bop. Lahat sila ay mga disipulo ng Earth Yang Peak. Anong nangyari? Hindi ba tao ng ibang dalawang rurok? Sino ang makakaalam? Ngunit tiyak na hindi si Ye Chen. Gabing iyon, malubhang nasugatan siya. Hindi man lang siya makatayo. Nang marinig ito ni Gehong, nagalit siya ng husto. Sino ang nangahas na gumawa nito? Hindi ko alam. Senior. Nang umalis kami, inambos ang mga senior brother. Senior. Naglakas loob ang taong ito na inambos ang mga disipulo ng Earth Yang Peak namin ng ganoon kadalas. Baka si Ye Chen lang iyan. Nabaliw ka na ba? Tiis niya ang mahigit 100 palo ng apoy na latigo. Kung hindi siya namatay, swerte na siya. Paano pa siya makakatayo? Tama po ang sinabi ni Master. Sa katunayan, hindi nakita ng disipulo si Ye Chen ngayon. Kung gayon, baka tao ng Heavenly Yang Peak at Human Yang Peak. Siyasatin mo para sa akin. Kahit sino pa siya, tiyak na papabayarin ko siya ng malaking halaga. Pagbabalik sa Small Spirit Garden noong gabi, 3 bag ng gamit ang ibinaba. Talagang napakasaya. Napakaraming spirit liquid at napakaraming spirit herbs at spirit stones. Sapat na para mag-breakthrough ako sa 4th layer. Napakasaya talaga. Maghanda na para sa breakthrough. Pinaga niya ni Ye Chen ang kanyang internal energy. Ang apoy ay nagliliyab ng malakas. Sa wakas, nag-upgrade din ang binata sa 4th layer condensation. Malapit nang sumikat ang araw. Kailangan na naman niyang magtrabaho. Sa isang umaga na maangin, hawak ni Ye Chen ang isang piraso ng kahoy. Ito ang landas na kailangang daanan para makarating sa Beast Forest. Siguradong dadaan siya dito ngayon. Nagsimulang magsuot ng maskara ang binata. Ngayon, maghanda na para kumita ng pera. Kung hindi ka taga-Earth Yang, swerte ka. Ano iyan? Ito si Shuming. Kahit plinano ako ni Gehong ng Earth Yang, si Shuming ay maliit na isda lamang na sumusunod sa utos. Ngunit ang pambubugbog niya kay Hua ay totoo. Hindi maitatanggihan. Batang-bata, kung gumawa ka ng masama, maaga o huli ay magbabayad ka. Senior Brother Yang, sa tingin mo, sino ang gumawa ng mga bagay sa likod ng bundok kahapon? Maaaring tao ng ibang dalawang rurok. Sa tingin ko rin ganoon. Ang 3 pangunahing rurok ay palaging naglalabanan ng patago at hayagan. Hindi masyadong kakaiba kung kumilos ang mga tao mula sa ibang rurok. Ngayon, magpatuloy tayo. Senior Brothers, papunta rin kayo sa Beast Forest. Oo nga, nandito kami para pumatay ng Spider Blood. Ano, mayroon pang isang grupo ng mga tao. Kung gayon, katayin na natin silang lahat para masaya. Spider Blood. Ito ay napakalupit na espiritual na hayop. Tara na, magkasama-sama tayo. Bigla, isang itim na usok na bala ang lumipad. Inanday ng binata ang kanyang espada para putulin ito. Ingat kayo, mga kaibigan. Nagsimulang gumana ang usok na bala. Ang mga binata ay umubo, lintik. Ito ay usok na bala. Sino iyan? Dali, lumabas ka. At sa ganoon, natama ng binata ng palo ni Ye Chen. Kasuklam-suklam talaga. Dali, lumabas ka rito. Nagsimulang gumamit ng palad ang taong ito. Sa huli, tumama ang palad sa kanyang junior brother. Sa gitna ng pagkalito, hindi niya alam ang gagawin. Kaya, natama ng binata ng isang palo sa ulo. Peak 6th layer condensation. Malaki talaga ang pagkakaiba. Tumanggap ng ganito kalaking palo ngunit hindi pa nawalan ng malay. Kung gayon, tanggapin mo pa ang isang palo. Sa pagtingin sa larawan, natawa ako sa may akda. Hindi kayang tiisin. Nagsimulang matamba ang binata. Makapal ang usok. Hindi nakakakita ng sinuman. Ang disipulo ay nagpakita ng mukha. Sino ang nagpapanggap na multo? Dali, lumabas ka rito. Nagsimulang matakot siya. Sa pagtingin muli,